Kambal na palaboy, pinasok ang kotse ng isang negosyante. Nagtaka kung bakit kamukha nila ito. Babalik na ulit ako sa trabaho hanggang sa makakuha na naman ako ng leave sa trabaho at volunteer ulit. Sinabi rin naman ng mga kasamahan ni Alma ang kanilang mga plano hanggang sa lumalim na ang gabi. Napag-usapan naman ng mga ito na sila ay magiinom dahil baka yun na nga ang huli nilang pagkikita. Hindi naman nagtagal ay napasarap na ang pag-inom ni Alma dahil sa kanilang kasiyahan. Dapat si Alma na ang magpunta at magtawag kay boss. Pangasar pa nga ng kasamahan ni Alma habang ang iba pa nga nitong mga kasamahan ay humihiyaw nga sa kilig. Teka, bakit ako? Tanong naman ni Alma. Nako, kahit sino naman mahahalata ang pagtatago ninyo ng nararamdaman para sa isa't isa. Dali na, malay mo makapag-usap kayo at magkita muli sa syudad. Saad pa nga ng kasamahan nito. Inikutan na nga lamang ng mga mata ni Alma ang kanyang mga kasamahan. Ngunit sa huli ay napapayag na nga rin nila ito. Pagtayo ni Alma ay naramdaman niya ang kanyang pagkahilo sa alak. Ngunit nagpunta rin ito sa hotel kung saan tumutuloy si Finn, ang boss na mahilig magpa-charity. Ang kanyang paglalakad ay medyo magulo at mabigat, ngunit ang pagnanais na makipagkita kay Finn ay nagbigay sa kanya ng determinasyon. Dahil sa alak ay malakas ang loob ni Alma na kumatok-katok sa hotel ni Finn. Alma, halika sa get together, ikaw lang ang wala. Pagtawag nga ni Alma kay Finn. Teka, lasing ka ba? Medyo lang, sagot naman ni Alma. Bigla namang napatingin si Alma sa kasuotan ni Finn. Halatang katatapos lamang nitong maligo at naka-bathrobe na nga lamang ito. Napalunok naman si Alma. At dahil sa kalasingan, tinulak nito paloob sa hotel si Finn. Napalapit si Alma kay Finn at inamoy ito. Namula ang buong mukha ni Finn at nagulat nga sa ginawa ni Alma. Ang bango mo. Bulong pa nga ni Alma. Naku Alma, mababaliw ako sa ginagawa mo eh. Lasing ka na. Halika, ihahatid na kita. Namumulang sabi pa nga ni Finn. At kukunin na nga sana ang kanyang pantalon nang biglang hinaplos ni Alma ang dibdib ni Finn na sumisilip sa kanyang bathrobe. Uy, hindi mo na alam ginagawa mo. Promise Alma, mababaliw ako. Natataranta na nga si Finn sa ginagawa sa kanya ni Alma. Pakiramdam nito, kailangan niya ng maligo ng malamig na tubig para mawala ang init ng kanyang katawan. Naramdaman na kasi nito ang pagtigas ng kanyang ari at pag-iinit nga ng katawan. Hindi pinakinggan ni Alma ang sinasabi ni Finn at patuloy ito sa paghaplos nga ng dibdib ni Finn. Napalunok naman ang laway si Finn at pilit na pinipigilan ang kanyang nararamdaman. Sa paghaplos nga ni Alma, nakarating na ang kanyang kamay sa pagtali ng bathrobe ni Finn. Napangisi naman si Alma at agad itong inalis. Nanlaki ang mga mata ni Finn sa gulat. Namumulang napasuklay sa buhok si Finn nang nakita ang nakatulalang si Alma sa kanya. Sabi sa'yo eh, mababaliw ako sa ginagawa mo. Dahan-dahan namang lumapit si Alma kay Finn. Alam mo, matagal na ako curious kung ano bang itsura ng katawan mo. Alam mo ba, bossing? Gwapong-gwapo ako sa'yo. Saad pa nga ng babae. Dahil sa alak ay unti-unting lumalabas ang nararamdaman ni Alma para kay Finn. Sa mga araw na magkasama sila sa pag-volunteer, sa mga kulitan at kwentuhan nila, mga bonding nilang dalawa at sa mga pagpapakitang gilas ni Finn kay Alma, masasabi nitong nahulog na rin ito sa kanya. Napangiti naman ang malawak si Finn. Unang pagkikita pa lang kasi nilang dalawa, agad na itong nabihag ng dalaga. Kaya naman napakasaya nito na hindi lang pala siya ang nakaramdam ng pagkagusto. Ano to? Nagko-confess ka? Tanong pa ni Finn. Nang makalapit si Alma kay Finn, hinaplos nito mula sa dibdib ni Finn at inalis nga ang bathrobe. Hinaplos ni Alma ang balikat ni Finn hanggang sa napunta ang kanyang kamay sa mukha ni Finn. Malagkit na pinanood lamang ito ni Finn, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay parang mababaliw na ito.
Kailangan ko bang idetalye? Oo, Finn. Gusto kita. Seryosong tinignan ni Alma si Finn at napasinghap nang malakas nang bigla itong hinila ni Finn mula sa bewang para mas lalo itong mapalapit sa kanya. There's no going back, Alma. Now, you are mine. Seryosong saad ni Finn. Habang naghahalikan, hindi na pinigilan pa ni Finn ang kanyang nararamdaman at isa-isang inalis ang kasuotan ni Alma. Nang naihopad na nito, ang lahat ng damit ni Alma ay agad nitong binuhat para ihiga sa kama. Pinaulanan nga ni Finn ng matatamis na halik ang buong katawan nito na naging dahilan nga ng pagungol ni Alma. Niromansa nga niya ito hanggang sa magmakaawa nga kay Finn. Nakangising pinosisyon nito ang kanyang sarili. Napakapit na lamang si Alma. Sa kama, dahan-dahang gumalaw si Finn hanggang sa nabot na nga nila ang rurok. Kanina ang lakas ng loob mo ngayon, nahihiya ka? Paano? Hindi ko akalain na mangyayari to. Natatawang niyakap na nga lamang ni Finn si Alma. Pagbalik natin sa syudad, magkita muli tayo dahil seryoso ako sa sinabi ko, Alma. Wala nang bawian pa to. Tumango naman si Alma. Wala rin akong balak bawiin. Nahihiyang pag-amin ni Alma na ikinatuwa naman ni Finn. Saad pa nga ng lalaki. Akala mo ba, inangkin kita ng ganun-ganun na lang? Paninindigan kita. Inulan ng pangasar sina Alma at Finn. Nang magkasama silang umalis sa hotel, may sarili namang mga kotse sina Finn at Alma habang ang kanilang kasamahan ay may service pabalik sa kanilang mga lugar. Masayang nagpaalam naman sa isa't isa ang mga magkakasama sa charity event ni Finn. Buong puso namang nagpasalamat si Finn sa mga volunteer bago halikan si Alma at nagpaalam. Kinilig naman ang mga volunteer workers at muling inasar si Alma na namumula nga ang buong muka. Nalungkot naman si Alma dahil napalapit na sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Alam nitong mayroon namang Facebook na pwede niyang gamitin para makibalita at makikumusta sa kanyang mga kasamahan, ngunit iba pa rin ang araw-araw niya itong nakakasama. Nalungkot man si Alma sa pag-alis, ngunit excited naman itong nagbiyahe pabalik sa syudad dahil alam nitong magkikita muli sila ni Finn. Hoy, Troy, ano na naman ba yung kinakain mo dyan? Saad nga ng isa sa mga kambal na si Tim. Nagugutom na talaga kasi ako, Tim eh. Sabi ko kasi sa'yo, Troy, antayin mo ako makabalik. Eto, may dala akong malinis na pagkain na malimos ako sa isang restaurant. Mabait ang may-ari na at binigyan ako. Talaga? Salamat, Tim, ang dami nito. Alam ko na tinitiis mo na rin ang gutom mo, kaya halika na, kain na tayo. Masayang kumain ng kambal dahil matapos ang ilang araw na hindi makakain ng maayos ay sa wakas, may nahanap silang makakainan na hindi sasakit ang kanilang tiyan. Lagi namang bumabalik ang kambal sa restaurant at lagi rin silang binibigyan, kaya simula noon, hindi na sila namoroblema pa sa kanilang kakainin. Ngunit ang hindi lang nila kinaya ay ang lamig na dulot ng ulan. Tim, paano na tayo ngayon? Ang lamig-lamig, para akong maninigas sa sobrang lamig eh. Lumapit ka pa sa akin, Troy. Magpasahan tayo ng init ng katawan para mabawasan naman ang lamig. Tsaka, hindi ka kaagad titikas. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Tiniis ng tiniis ni Troy at Tim ang lamig. Nang lumakas ang ulan, ay naisipan ni Troy na pumasok sila sa parking lot ng hotel at doon muna habang malakas ang ulan. May nakita naman si Tim na isang kotse na nakabukas, kaya agad nitong hinila ang kanyang kakambal. Tim, baka ano pang gawin sa atin ng may-ari? Ano pang ginagawa mo? Saglit lang tayo, magpapainit sa loob at baka paalisin tayo rito kapag nakita rin tayo ng guard. Pagpupumilit naman ni Tim sa kanyang kakambal. Wala naman ang nagawa si Troy, kundi pumayag sa plano ng kanyang kakambal dahil alam nitong tama ang kanyang sinasabi. Lumapit sila sa kotse at tinantay na lumabas ang may-ari. Mabuti na lang at busy sa pakikipag-usap ang may-ari ng sasakyan, kaya hindi nito napansin na pumasok ang kambal sa kanyang kotse. Hanggang sa pag-alis ng may-ari ay hindi nito napansin na may nakapasok sa kanyang sasakyan. Dahil sa abala pa rin ito sa pakikipag-usap sa telepono. Dahil sa nabawasan ng lamig na nararamdaman ng kambal sa pagpasok nila
Sa kotse, hindi nila napigilan ng nakatulog. Agad namang umalis sa restaurant si Finn nang matapos itong sa kanyang meeting. Hindi pa nito napansin ng kambal na nakatulog sa likod ng kanyang kotse kahit na nakapasok ito. Nagulat na nga lamang si Finn at nang may nakita itong mga bata sa kanyang salamin sa kotse, napalingon siya. Teka, paano nakapasok ang mga to? Gigisingin na sana ito ni Finn nang biglang napansin nito ang kasuotan ng kambal. Malaking t-shirt at halatang ilang araw na nilang suot ito. Mabaho rin ang amoy ng mga ito kaya agad na nalaman ni Finn na mga batang grasa ang kambal na bata. Hindi naman na ito ginising ni Finn at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Nag-drive-thru rin ito ng kanilang pwedeng kainin sa McDo at nagpunta sa mall para mamili ng mga gamit pang bata. Pagbalik ni Finn sa kotse ay napalakas ito sa pagsara kaya nagising ang kambal. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal nang makita si Finn at nakaramdam ng takot. Magkayakap ang kambal habang nakatingin kay Finn na puno ng takot. Hindi po kami magnanakaw. Ang lakas lang po talaga ng ulan at malamig kaya pumasok po kami sa kotse nyo. Napahinga ng malalim si Finn at nginitian ng kambal. Huwag kayong mag-alala, hindi ako galit. Mabait na sabi ni Finn ay kinahinga ng maluwag ng kambal. Napasinghot naman ang kambal nang kumalat sa kotse ang amoy ng McDo na binili ni Finn. Napalunok ng laway ang mga to habang nakatitig sa paper bag na kung saan nakalagay ang pagkain. Natawa naman si Finn sa naging itsura ng kambal, ngunit tinunang kausapin muna ito ni Finn. Asan ang mga magulang nyo? Unang tanong ni Finn. Nag-aalala naman si Finn, ngunit hindi nito maintindihan kung bakit nakakaramdam ito ng lukso ng dugo sa kambal. Hindi maalis ni Finn ang kanyang paningin sa kambal. Kahit puno ito ng dumi, ay napapansin pa rin ni Finn ang pagkahawig nito sa kambal. Sa bahay ampunan po kami nakatira pero mas nagugutom po kami doon kaysa sa kalsada. Please, wag niyo na po kaming ibalik roon. Umiiyak pa ang kambal na nagmamakaawa kay Finn na huwag ibalik sa bahay ampunan. Nakaramdam naman ng galit si Finn dahil bakit gano'n na lang ang takot ng kambal sa pagbalik sa bahay ampunan. Naisip nito na may hindi magandang naranasan ng kambal sa bahay ampunan. Pilit na kinalaman na lamang ni Finn ang kanyang sarili at nginitian ng kambal. Gusto niyo bang sumama sa akin? Malumanay na saad niya para pagkatiwalaan siya ng mga to. Lumaki ang mga mata ng kambal at nagdingning. Hindi rin maintindihan ng kambal kung bakit. Pero sa mga oras na yun ay ramdam nilang hindi sila pababayaan ng lalaking gusto silang kunin. Tahimik na tumango ang kambal. Hinaplos ni Finn ang buhok ng kambal habang nakangiti. Pagka-uwi ay agad na pinaliguan ni Finn ang kambal at binigay ang McDo para sa kanila para makakain na rin ang mga to. Dahan-dahan lang baka mabilaukan kayo. Saad pa nga ni Finn habang natatawa nga sa pagkain ng kambal. Ang sarap po kasi ng pagkain eh. Dati-rati pinapanood lang po namin sa iba na kinakain po yung ganito. Pero ngayon kinakain na namin. Ngayon lang po kami nakatikim ng ganito kaya pala maraming tao at mga bata doon sa kainan na ganito. Kasarap po pala. Natawa ng bahagya si Finn. Ganun ba? Sige, kapag mas naging mabait kayo, bibilhan ko ulit kayo ng ganito. Nakita naman ni Finn si Alma sa dalawang bata habang kumakain. Hindi nito alam kung bakit niya naalala biglang babaeng biglang naglaho sa kanyang buhay. Matagal na hinanap ni Finn si Alma. Ngunit ni isang balita ay wala itong nahanap. Ilang beses pa itong sinubukan tawagan ni Finn sa kanyang telepono at message sa Facebook. Ngunit ni minsan hindi ito nagring. Malungkot na pinagmamasdan ni Finn ang kambal na kumakain parehas na parehas ang kambal kay Alma. Nakanguso habang kumakain at sumasayaw-sayaw pa sa saya tuwing nakakakain ng masarap na pagkain. Nasaan ka na ba? Bulong pa nga ni Finn. Ano po yun? Tanong ng kambal. Wala, kumain kayo ng kumain pero wag niyong sobrahan at baka mabigla ang inyong tiyan. Nalulungkot man ito at nangungulila kay Alma ngunit dahil sa kambal na kanyang nakilala ay bigla itong napuno ng saya. Malakas ang kutob ni Finn na baka sa kanya ang kambal dahil sa pagkakahawig nito sa kanila. Ang pinagkaiba lang ay ang kanilang mata.
Umiling-iling na lamang si Finn para maalis ang kanyang naiisip dahil sa alam nito ang imposibleng mangyari yun dahil malalaman nito kapag may nabuntis ito. Kunot noong nakatingin si Kim kay Finn na masayang nakikipaglaro sa kambal sa kanyang opisina. "I'm talking, Finn." Saad pa ni Kim. "Ano bang ginagawa mo rito? Kung kukulitin mo lang ako para tanggapin ang sinasabi mong engagement, ayoko. Wala pa akong balak magpakasal." Mariin naman na saad ni Finn. "Bakit ayaw mo akong pakasalan?" Tanong naman ni Kim. "Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi ko kayang maikasal sa isang babaeng hindi ko naman mahal? Ikaw, bakit ka ba magpapakasal sa taong hindi ka mahal?" Diretsang sad na lamang ni Finn. Mas lalo lamang nainis si Kim dahil sa walang emosyon ang reaksyon ni Finn sa kanya. Walang sawang pinaparamdam ni Finn kay Kim ang pagkawala ng halaga nito sa lalaki. Si Kim ay kababata ni Finn, bata pa lamang ang mga to ay may nararamdaman na siya para kay Finn, kaya naman nang tumanda ito ay nagmakaawa ito sa kanyang ama para mapakasalan si Finn. Ngunit kahit anong gawin ng kanyang ama, tinatanggihan naman ni Finn ito. "Wala kang balak magpakasal, pero nagkaanak ka?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kim kay Finn. Nagulat naman si Finn. Hindi naman ito sinabing anak niya ang kambal, ngunit sa mga mata ni Kim ay anak niya ang mga to. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang kutob ni Finn na baka nga anak niya ang kambal dahil hindi lang si Kim kundi maraming taong nagsabi na iisang mukha lang silang tatlo. "Hindi ko nga sila mga anak." "Anong hindi? Mukha pa lang alam ko ni. Ang ngiti, ilong, yung mukhang yan. We've been together for years kaya hindi mo ko maloloko. Kung ang mga bata naman ang problema, handa kong tanggapin sila at akuin." Saad pa ni Kim. Pero sagot muli ni Finn, "I will never marry you. I told you many times, I'm in love with someone else." Napakunot na si Kim. "Sino? Yung babaeng iniwan ka sa ere? It's been 5 years, Finn. Mag-move on ka naman." "Kung hindi rin siya ang pakakasalan ko, kahit hindi na ako ikasal pa sa iba. Pero kung darating man ang araw na mahuhulog ang loob ko sa iba at naisipang magpakasal, hindi magiging ikaw yun." "Oo, 5 taon nang nakakalipas ngunit ni isang balita wala pa rin talaga itong natatanggap mula kay Alma o sa mga kakilala nila sa volunteer. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang nararamdaman kay Alma. Para kay Finn ay kung may pakakasalan naman ito ay si Alma lamang yun. "Liv, daig mo pang palengkera sa pagsisigaw mo rito sa opisina ko. Hindi mo na ako mabigyan ng kahihiyan sa mga tauhan kong nakakarinig ng eskandalo mo." Saad pa nga ni Finn kay Kim. Nang gagalaiti na sagot naman ni Kim, "Sisiguraduhin kung pagsisisihan mo to. Hindi ako titigil hanggang hindi ka mapapasakin, Finn." Napangisi si Finn. "Nahihibang ka na talaga, Kim. Kakaiba ng takbo ng utak mo." Napabantong hininga ng malakas si Kim at padabog na umalis sa kanyang opisina. Napaupo naman si Finn sa kanyang upuan at pakiramdam nga nito, lahat ng kanyang natitirang lakas ay nawala kaagad dahil lang sa pakikipag-usap kay Kim. Napapaisip na itong kailangan niya ng mapigilan na makalapit si Kim sa kanya. Kung pwede lang siguro na itigil ang pagiging partners ni Finn at Kim sa negosyo. Matagal na niyang naalis sa kanyang buhay si Kim. Malalim na napapaisip si Finn nang biglang nagsalita ang kambal na kanyang nakalimutan na kasama pala ni Finn ang kambal sa kanyang opisina. "Tito, sino po yun? Nagagalit po ba sa inyo ang nobya ninyo dahil po sa amin?" Tila nakokonsensya pa nga na saad nga ng kambal. "Hindi ko nobya yun at wala kayong dapat ipag-alala. Kahit sino pa magalit, hindi ko kayo iiwan." "Sana kayo na lang po ang papa namin. Kung may papa kami, sana katulad mo pong mabait." "Gwapo pa ang papa ninyo kung ako ang papa nyo." Pagbibiro pa nga ni Finn. "Oo, gwapo po katulad ko." Sagot naman ni Troy. "Hindi, mas gwapo kaya ako." "Kung gwapo ka, gwapo din ako kasi kambal tayo." Pagsasagutan pa nga ng kambal. Muling bumalik ang kutob ni Finn. Hindi talaga nito maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay sa kanya ang kambal. Kaya naman noong nagkaoras ito
ay agad niyang pina-DNA test ang kambal para matapos na ang kanyang hinala. Desidido na nga rin si Finn na kahit hindi niya anak ang kambal, aampunin niya ang mga ito dahil pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin kung mapapalayo pa ang kambal sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Finn nang nakuha nito ang resulta. Hindi ito makapaniwalang hindi nito alam na nagkaanak ito at may nabuntis itong babae. Team Troy, may sasabihin sana ako sa inyo pero huwag kayong magugulat Nakaramdam naman ang kaba ang kambal at nagsimula na ring umiyak. Paalisin mo na po ba kami? May ginawa po ba kaming mali kaya po ninyo kami paalisin? Umiling-iling nga si Finn at nagpunas nga ng kanyang mga luha. Nalaban ko kasi na ako ang papa nyo. Nakikita nyo ba itong papel? May pinagawa ako sa doktor para tignan kung anak ko kayo at ang resulta ay ako ang papa nyo. Hindi naman makapaniwala ang kambal. Nalito at hindi alam ang magiging reaksyon sa narinig. Kayo po ang papa namin? Tumango naman si Finn. Napalakas ang iyak ng kambal. Niyakap naman ito ng mahigpit ni Finn at bumulunga ng sorry. Bakit niyo po kami iniwan? Pasensya na mga anak. Hindi ko rin alam. Kung alam ko lang sana hindi ko kayo iiwan at pababayaan. Hindi ko rin kayo hahayaang masaktan at poprotektahan ko kayo. Patawarin niyo ko. Umiyak nang umiyak ang kambal hanggang sa sila ay nakatulog. Ngayon na nakumpirma ni Finn na anak niya ang kambal, nangako ito sa kanyang sarili na hindi niya palalagpasin ang bahay ampunan na nagmaltrato sa kanila hanggang sa mas pinili ng kambal na manirahan sa kalsada. Nangako rin ito sa kanyang sarili na hindi ito titigil sa paghanap sa kanilang ina upang malaman kung bakit napunta sa bahay ampunan ng kanyang mga anak. Nakangiting hinahaplos ni Finn ang kambal na nakatulog sa kanyang magkabilaang hita nang biglang pumasok sa kanyang isipan si Alma. Napapadalas na ang kanyang pagkaalala kay Alma simula noong dumating ang kambal sa kanyang buhay. Sigurado ka bang babalik ka kaagad sa trabaho? Gusto kong masanay na igalaw ang katawan ko. Alam ko rin na okay na talaga ako, promise. Saad naman ni Alma sa kaibigan. Sagot naman ni Mika, pero Alma 5 taon kang nakatulog dito sa ospital. Ayoko naman na babigla ang katawan mo at may mangyari ulit sa'yo. Kung alam mo lang kung anong takot ang naramdaman ko nang nabalitaan ko sa inyong ama ang aksidente na nangyari sa'yo. Napailing na nga lamang si Alma. Patawarin mo ako pero andito na ako. Gising na ako. Nakabalik na ako kaya tumahan ka na, wag ka nang umiyak. Gulat na gulat si Alma nang bigla itong nagising sa ospital. Mas nagulat ito nang nalamang 5 taon itong nakomatose. Pinatawag naman kaagad ng mga doktor ang ama ni Alma ngunit hindi ito matawagan kaya naman si Mika ang una nitong nakausap. Nasabi naman ni Mika ang lahat ng nangyari. Lumipas ng 5 taon simula sa kanyang aksidente noong una ay hindi raw hinahayaan ng ama ni Mika na makadalaw ito kay Alma ngunit matapos ang 1 taon mahigit, nabalitaan na lang ni Mika na wala na palang tumitingin kay Alma sa ospital. Mabuti na lang at nagawang tawagan ni Mika ng mga doktor bago maisipang ilipat si Alma sa ibang ospital dahil sa mga hindi nabayarang bills ni Alma. Saad nga ni Mika, pero wala ka ba talagang naalala sa nangyari? Kahit 1 o 2 o kunti man lang. Napailing sa Alma. Ang huli ko lang talagang naaalala ay ang naghahanda ako papunta sa isang charity event. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Alma. Alam nitong parang may kulang at nalulungkot ito sa hindi malamang dahilan. 1 linggo, magpapahinga ka pa ng 1 linggo at kapag pumayag ang doktor na pwede ka nang magtrabaho ay ibabalik kita sa dati mong posisyon. Napangiti naman nang maluwag si Alma at agad na napayakap sa kaibigan. Ilang ulit na nagpasalamat si Alma kay Mika dahil sa laki ng tulong ng kanyang ibinigay kay Alma habang nakomatose ito. Kaya naman naging mas desidido si Alma na bumalik sa pagtatrabaho as soon as possible para hindi na maging pabigat pa kay Mika. Hindi naman umabot ng 1 linggo ang pagpapahinga ni Alma dahil agad na pinayagan din ito ng kanyang doktor. Lumipas ang ilang araw. Hindi nito akalain na ang kanyang bahay ay punong-puno ng dumi kahit na mayroon ang kanyang ama na dapat tumitira doon.
Ilang beses na rin sinubukan tawagan ni Alma ang kanyang ama simula noong siya ay nagising, ngunit ni minsan hindi nakausap ni Alma ang kanyang ama, kaya napuno ito ng pag-aalala para sa kanyang ama. Pagdating ng Lunes, excited na pumasok si Alma. Alam nitong 5 taon na nga siyang hindi nakapagtrabaho, ngunit para sa kanya ay parang kahapon lamang ang uli nitong beses na nakapagtrabaho. Sa kabilang banda naman, Papa, lilipat tayo? tanong ng isa sa mga kambal na si Tim kay Finn. Tumango naman si Finn habang abala sa pag-aayos ng kanilang gamit sa kanyang kondo. Tinulungan naman ni Troy ang ama na maglagay nga ng mga gamit sa isang box. Bakit po tayo lilipat? Ayaw mo na ba dito? Okay naman po tayo dito, Papa. Ang importante, hindi po tayo nilalamig. Inosenteng saad pa nga ni Troy. Sagot naman ni Finn, lilipat tayo sa mas malaking bahay para makapag-aayos na rin ako ng sarili niyong kwarto. Huwag kayong mag-alala, Troy, Tim. Hindi ko nahahayaan pa na maranasan niyo ulit ang mga yon. Hindi na rin kayo lalamigin pa. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal at baka sa kanilang mga mukhang pag-excite sa paglipat nila ng bahay. Habang naglalaro ang mga kambal at si Finn naman, nagbabalot ng kanilang mga gamit, ay biglang natahimik si Troy habang naglalaro at mukhang may malalim na iniisip. Kaya naman tanong ni Tim sa kanya, Troy, bakit hindi ka nagsasalita? Ayaw mo ba ang laruan mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tim, may mama ba tayo? Tuwing lumalabas tayo, nakikita kong may mga mama sila. Bakit tayo walang kasama? Tila nagtataka at malamlam ang mukha na tanong naman ng isa sa mga kambal na si Troy. Hindi ko alam, Tim eh. Ako din. Iniisip ko kung meron ba tayong mami. Kasi naiinggit ako sa mga ibang nakikita natin na kasama ang mama nila eh. Natigil naman sa ginagawa si Finn nang narinig ang sinabi ni Troy. Napaisip naman si Finn kung sino nga ba ang ina ng kambal. Habang nakatingin si Finn sa kambal na alala nito, si Alma. Umiling-iling na lamang si Finn para mawala ang kanyang iniisip. Imposible talaga. Imposibleng si Alma ang ina ng kambal dahil alam ko ang kabutiang puso ni Alma. Hindi niya kayang ipamigay ang kanyang anak. Seryosong sabi ni Finn sa kanyang isipan. Papa, asan po ang mama namin? Wala po ba kaming mama? Tanong nga ni Tim. Patawarin niyo akong mga anak. Hindi ko rin talaga alam pero huwag kayong mag-alala. Darating din ang mama niyo, hinahanap ko pa kasi si mama eh. Kaya ngayon maghantay na lang muna tayo ha? Masuyong saad pa nga ni Finn. Pilit nang initian ito ng kambal. Wala nang nasabi o nagawa pa si Finn kundi ang yakapin ng kanyang mga anak. Nang natapos na ang pagliligpit ng gamit ni Finn, ay tinawagan naman ito ng real estate para sabihin na ready na ang bahay na kanilang lilipatan, pati na rin ang papers. Malawak na napangiti si Finn at masayang ibinalita ito sa kanyang mga anak. Natuwa naman ang kambal kaya agad na nawala ang kanilang kalungkutan sa kakaisip sa kanilang ina. Namangha naman kaagad si Finn at ang kambal nang nakita ang bahay na kanilang lilipatan. Ang sekretarya kasi ni Finn ang naghanap nito matapos sinabi ni Finn ang kanyang mga kagustuhan sa isang bahay. Tara, Papa, pasok na po tayo. Papa, ito na ba bang bahay natin? Magkasunod pa na tanong ni na Troy at Tim. Tumango-tango naman si Finn. Oo, ito na ang bahay natin simula ngayon. Hawak-hawak ni Finn sa magkabilang kamay ang kambal. Nang nakapasok sila sa loob ay tila ba naging slow motion ang paningin ni Finn nang nakita niya ang isang babaeng abala sa pag-uutos sa mga trabahador na naglilinis. Hindi makapaniwalang kaharap na nito ang babaeng kanyang matagal nang hinahanap. Hello sir, kayo po ba si Sir Finn? Masayang tanong ni Alma kay Finn, nakatulala sa kanya. Nakangiting tinignan naman ni Alma ang kambal nang hindi ito nagawang pansinin ni Finn. Sa unang tingin pa lang ni Alma ay aliw na ito sa kambal. Hay mga bata! Saad ni Alma, kina Tim at Troy. Sagot naman ng kambal. Hello po miss, ako po si Troy. Hi, ako naman po si Tim. Magkasunod naman ang saad ng kambal. Humagikgik sa tuwa si Alma sa kakyutan ng kambal na nasa kanyang harapan.
Kung wala lang siguro ang kanyang kliyente ay niyakap at pinaggigilan na ni Alma ang mga to. Samantalang si Finn ay hindi pa rin makapagsalita. Pakiramdam nito ay nananaginip ito sa pagkakita niya muli kay Alma. Nagising na lamang si Finn sa pagkaulirat nang pinaghihila ng kambal ang kanyang magkabilang kamay. Papa, tara ikutin na natin ang bahay. Papa, pwede na bang makita ang kwarto namin? Makulit at magkasunod na sa adnit na Troy at Tim. Sige na, tikutin niyo na ang bahay. Pwede kayong lumayo kung gusto niyo. Pero wag masyado ha. Agad namang kumaripas ng takbo ang kambal para ikutin ang kanilang bagong bahay. Humagikgik muli si Alma. Hindi nito alam kung bakit pero natutuwa ito sa kambal. At konti na lang ay hindi na ito makakapagpigil na yakapin ang kambal. Mahinang sinambit ni Finn ang pangalan ni Alma. Nagtatakang tinignan naman ni Alma si Finn. Teka, nagpakilala na po ba ako sa inyo? Ngayon naman ay si Finn ang nagtaka. Kung basta kasi si Alma, ay parang hindi niya kilala si Finn. Nalungkot kaagad si Finn nang naisip niyang nakalimutan na siya ni Alma. Teka sir, kilala niyo po ba ako? Muling tanong ni Alma. Gustong-gustong yakapin ni Finn si Alma sa mga oras na yon ngunit ayaw nitong magmukhang desperado. Napaisip si Finn kung sasabihin niya ba ang totoo at ipapaalala sa kanya ang kanilang nakaraan o babaliwalain na lamang niya ito. Hindi. Akala ko, ikaw yung kakilala ko pero magkamukha lang pala kayo. Pagdadahilan na lamang ni Finn. Akala ko kilala niyo po ako kasi pakiramdam ko ay nagkakilala na tayo noon pero hindi ko lang maalala. Pilit nang hinitian na lamang ni Finn si Alma. Sinimulan naman na ni Alma na sabihin ang proseso ng mga papeles ng bahay kay Finn at nagpaliwanag ng iba't ibang bagay tungkol sa bahay. Wala namang pumapasok sa isipan ni Finn mula sa mga sinabi ni Alma dahil nakabalin naman ang kanyang atensyon kay Alma. Nang biglang, single ka ba? Ha? Opo sir. Bakit niyo po natanong? Ikaw sir na love at first sight ka ata sa akin Pagbibiro na nga lamang ni Alma. Will you marry me? Biglang saad nga ni Finn. Ha? Gulat na naman na tanong ni Alma. Napakagatlabi si Finn dahil sa kanyang sinabi. Napapaisip ito kung bakit ito nag-propose sa babaeng kinalimutan siya habang si Alma naman ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mahinang sumagot si Alma. Napumapayag ito habang nakatulala ito kay Finn. Napaawang ng bibig si Finn sa pagpayag ni Alma kung kanina ay nagulat si Alma sa kanyang narinig ay mas nagulat naman ito sa kanyang sinabi. Parang may sariling pag-iisip ang kanyang bibig at pumayag sa sinabi ni Finn. Namula naman si Finn nang nakitang namumula si Alma na nagtatakang nakatingin sa kanya. Mahinang sambit na lamang ni Finn. Hindi ito makahanap ng tamang salita para sabihin kay Alma. Napalunok naman sa hiya si Alma at pilit na binali ng atensyon sa isang bagay. Nakita nito ang mga kambal na masayang naglalaro sa veranda at parang hinahaplos ang puso ni Alma habang nakikita ang malalawak ng ngiti ng kambal. Muling nilingon ni Alma si Finn at naglakad palapit kay Finn at nagulat ito sa biglang paglapit ni Alma sa kanya. Bakit? Umamin ka nga sa akin, sir? Magkakilala po ba tayo? Kunot noong tingin naman ni Alma kay Finn habang nakalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Finn. At pilit na inaalala ang pagmumukha ni Finn. Hindi ko alam. Bakit mo hiningi ang kamay ko? Umaasang kilala ni Finn si Alma. Kahit na ang nasa isipan ni Alma ay natulog lang ito, hindi pa rin maiiwasan na maramdaman ni Alma ang pagkawala ng 5 taon sa kanya. Hindi man iniisip ni Alma ang mga alaalang kanyang hindi maalala ngunit dahil lang sa pagtawag sa kanya ni Finn, ay ramdam na ramdam ni Alma na may kulang sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Finn ngayon na sigurado na ni Finn na hindi ito kinalimutan ni Alma, kundi hindi niya maalala ang lahat ng tungkol sa kanila ni Finn. Naisip ni Finn na baka may nangyari kay Alma na naging dahilan kung bakit hindi siya mamukhaan ng dalaga. 30 million. Biglang saad ni Finn.
Nanlaki naman ang mga mata ni Alma sa malaking halagang nabanggit ni Finn. Pakasalan mo ko at maging ina ka ng kambal, kapalit ng 30 million. Napatingin naman si Alma sa kambal at hindi alam ang dapat maramdaman. Hindi nito alam kung nagulat ba si Alma sa halaga na sinabi ni Finn o sa kagustuhan ni Finn na magpakasal para maging ina ng kambal. Ina? Bakit pakaramdam ko nanay na ako ng kambal kahit ngayon ko lang sila nakita? Nagugulo ang sambit naman ni Alma sa kanyang isipan. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Sabi mo kanina after ko pirmahan ng papers ay babalik ka after 1 week para sa papeles ng lupa. Tumango na lamang si Alma at nagpaalam na umalis. Nang nakita ang kambal na aalis na sana si Alma ay agad silang tumakbo palapit rito. Babay maganda, balik ka dito laro po tayo. Balik ka sa bahay namin, ganda. Saad ni na Roy at Tim. Malawak na napangiti naman sa Alma at masayang kumaway sa mga ito. Pagkaalis ni Alma ay agad na tinawagan ni Finn ang kanyang sekretary para humanap ng information kay Alma bilang real estate agent. Sir, hindi ba ito ang babaeng pinapahanap nyo ng 5 taon o ibang babae po ito? Oo, siya nga. Isa siyang real estate agent sa company na sinabi ko sa'yo. As soon as possible, kailangan ko lahat ng mga activities na ginawa niya sa 5 taon at ang kanyang contact number. Alam ni Finn na padalos-dalos ito sa kanyang desisyon lalo na at meron ng kambal na dapat niyang isipin. Ano ba tong ginagawa mo, Finn? Saad na lamang ni Finn sa sarili. Nakatulala naman si Alma na nakatingin sa kanyang pader habang nakahiga sa kanyang kama. Sino kaya yun? Mahinang tanong ni Alma sa ere. Simula kasi nang nakita niya ito ay wala ng tigil sa pagwawala ang kanyang puso. Pakiramdam nito ay matagal niya nang kakilala si Finn. At hindi lang yun napakagaan ng loob sa mga bata pero imposibleng magkaanak ito dahil 5 taon siyang nakomatos. Inis na ginulo ni Alma ang kanyang sariling buhok. Bakit ba kasi hindi pa bumalik mga alaala ko? Inis na sigaw ni Alma sa kanyang kwarto. Nang nakita niya ang kanyang cellphone ay sinubukan niya muling tawagan ang kanyang ama. Ilang araw nang nakalipas, nang magising ito ngunit bakit hindi pa rin ito kinokontak ng ama. Napabuntong hininga na lamang si Alma at muling naisip ang pagyaya ni Finn ng kasal sa kanya na mas lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Maganda ba ang bahay natin? Nakangiting tanong ni Finn sa kambal habang nagsasalo ang mga ito sa pagkainan. Opo, Papa, malaki po at saka malawak. Si Tim naman na abala sa pagkain ay mabilisang inuya ang kanyang kinakain para makapagsalita. Na-curious na nagtanong si Tim nang nalunok niya ang inunguya. Muntik nang mabilaukan sa tubig si Finn. Sa biglaang tanong ni Tim, Papa, sino po yung magandang babae kanina? Tanong pa nga ni Tim. Siyang babaeng mahal ni Papa, mga anak. Napatingin naman ang kambal kay Finn at biglang nagningning ang mga mata ng kambal habang nakatingin kay Finn na para bang nakakita ng bagong laruan. Magkakamama na po ba kami? Gusto ko din po siya, Papa, maganda at mukhang mabait. Nakahinga naman ang maluwag si Finn sa biglaang paggusto ng kambal kay Alma. Napabuntong hininga muli si Finn nang nakapasok na ito sa kanyang kwarto habang masayang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kinabukasan ay agad na naibigay ng sekretary ni Finn ang lahat ng tungkol kay Alma, lalo na sa nangyari sa kanya matapos ang charity event na isinagawa nito kung saan nagkakilala sila ni Alma. Doon ay nalaman ni Finn ang aksidente na nangyari kay Alma kaya naman naintindihan ni Finn kung bakit hindi ito maalala ni Alma. Walang nakitang information si Finn tungkol sa pagbuntis ni Alma. Inalis na ni Finn ang ideya na si Alma ang ina ng kambal dahil sa nalaman niya ang pagkakomatos ni Alma ng ilang taon. Sinubukang tawagan ni Finn si Alma sa contact number na kanyang nakuha. Kinakabahan pa ito nung una at baka hindi na ito ang number ng kanyang ginagamit. Ilang segundo ng pagriring ay biglang nasagot na ang tawag. Hello? Sino sila? Hindi naman na nagkamali pa si Finn dahil kabisado na nito ang boses ni Alma. Si Finn nga pala ito. Dali-daling bumangon sa kama si Alma nang narinig ang pangalan ni Finn. Bakit po, sir? Pwede bang makipagkita sa'yo? Kasama kong mga bata. Po? Takang tanong ni Alma.
Gusto ko lang sanang makilala mo ng husto ang mga bata bago ka magkapagdesisyon. Naalala naman ni Alma ang itsura ng kambal at agad itong na-excite. Sa isang araw lang na hindi nito makita ang kambal, pakiramdam nito, ilang taon itong nangulila. Ngayon ay hindi na napigilan pa ni Alma ang ma-excite dahil makakasama na niya ang mga bata. Payag ka ba? Hindi ba kami nakakaistorbo sa'yo? Ayoko namang maistorbo ka kung sakali. Hindi po. Sige po, sama po ko. Nakangiting sabi na lamang ni Alma sa kabilang linya bago patayin ang tawag. Hindi naman required na maganda ang kasuotan, ngunit sa mga oras na yun ay ayaw lumabas si Alma nang hindi niya nasisiguradong maayos at maganda ang kanyang itsura. Ito ba ang tinatawag nilang unexpected love? Mahinang sabi ng kaibigan ni Alma. Nginitian naman ito ni Alma. At hindi na nga lamang sinagot pa. Pinapasok sa kwarto. Kaya pala tumawag ka, ta-absent kasi may date. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo eh. Hindi na kailangan ikwento ni Alma ang nangyari dahil nabanggit na niya ito sa telepono nang nakauwi ito mula kina Finn. Napansin naman ni Alma ang kakaibang mukha ni Mika at ang pananahimik nito habang siya ay namimili ng kasuotan. May problema ba, Mika? Wala. Kausapin lang sana kita pagkatapos ng lakad mo at ayoko masira ang araw mo. Pilit nang initian ni Mika ang kaibigan. Ilang beses pa itong pinilit ni Alma na magsabi ngunit nagmatigas si Mika at hindi na muling nagsalita. Nagpaalam na rin ito sa kaibigan at agad na umalis matapos ikumpirma na maayos ang lagay ni Alma. Nagmamadaling naglakad si Alma papunta sa restaurant kung saan sila kakain. Sakto na at restaurant ang naisipan ni Finn sa unang puntahan nila. Dahil hindi pa nag-uumagahan si Alma. Pagkapasok na Alma sa restaurant ay agad nitong nakitang kambal kasama si Finn. Malakas na kalabog sa dibdib ang nararamdaman ni Alma habang naglalakad. Papalapit kina Finn. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Alma kung bakit pakiramdam nito ay matagal niya na ang kilala, si Finn. Sinalubong ni Finn ng ngiti si Alma nang nakita niya ito. Iniisip ni Finn na ang kanilang oras na naudlot ay unti-unti na muling iikot. Nag-order na ako, I hope you don't mind. Saad ni Finn. Naengganyo naman si Alma nang nakita ang mga nakahain na pagkain. Halos lahat kasi ng pagkain na nakahanda, paborito nito. Okay lang po sir, halos paborito ko nga po lahat ng to eh. Nginitian na nga lamang ito ni Finn. Bigla kasi nitong naalala ang araw na sinabi ni Alma lahat ng kanyang paborito at hiningan ng pangako na ihahanda ni Finn lahat ng pagkain na nabanggit ni Alma sa kanya. Ngayon natupad na ni Finn ang kanyang pangako, ngunit nakakalungkot dahil hindi maalala ni Alma. Hello ganda! Hi mama ganda! Agad namang sinuway ni Finn ang anak habang pinapanood na nagbabangayan ng magama. Hindi napigilan ni Alma ang matawa. Nahihiyang ngumiti si Finn ngunit nag-enjoy naman ito sa pakikinig ng tawa ni Alma na matagal na niyang hindi narinig. Agad namang tumabi sa magkabilang side si Alma ng kambal kaya ang ending, si Alma na ang nagpakain sa mga to. Hindi naman nagreklamo si Alma dahil ang saya-saya ng kanyang pakiramdam na napalapit siya sa kambal. Matapos nilang kumain, nanood naman sila ng sine at namasyal sa mga palaruan na malapit sa lugar. Nang dumilim inihatid na ni Finn si Alma sa kanyang bahay. Habang nasa biyahe ay nakatulog na nga rin ang kambal dahil sa kanilang pagod. Andito na tayo. Malungkot na sabi ni Finn. Ayaw pa sanang mawalay ni Finn kay Alma ngunit kinailangan ng umuwi dahil pagod na ang kambal at gumagabi na rin. Naiilang naman si Alma sa kanyang inupuan. Ayaw nitong mawalay sa mag-aama at lalong-lalo nang nakaramdam ito ng pagkamis. Napalingon si Alma kay Finn na nahihiyang nakatingin sa labas ng bintana. Iniisip kung paano magpaalam ng maayos kay Finn. Sir Finn. Nakangiting tinignan ni Finn sa Alma. Huminga naman ng malalim sa Alma para makahakot ng lakas ng loob at seryosong tinignan ni Alma si Finn. About sa proposal mo. Hindi mo na kailangan munang ibigay sa akin. Wala pa naman 1 linggo. Ayoko ma-pressure ka. Natatarantang sabi ni Finn
at ang tinutukoy nito ay ang sagot ni Alma. Natakot ito dahil baka tanggihan ni Alma ang kanyang offer. Papayag ako sa isang kondisyon. Saad bigla ni Alma. Napakunot noo si Finn. Ano naman yun? Basta abot ng aking makakaya ibibigay ko. Sagot naman ni Alma. Sabihin mo lang ang totoo. Papayag ako sa proposal mo. Magkakilala ba tayo? Nagulat si Finn sa katanungan ni Alma. Nag-isip ito ng rason. Ngunit nang nakita ang seryosong itsura ni Alma, napagdesisyon na niyang sabihin ang totoo. Oo, Alma. Magkakilala tayo. Nanlaki ang mga mata ni Alma sa kanyang narinig. Natutuwa ito ngunit kinakabahan dahil wala itong kaalam-alam sa taong nagsasabi. Nakilala siya. Nagkakilala tayo sa isang charity event na ginawa ko. Nag-volunteer ka doon at doon na rin tayo nagkakilala. Bago tayo naghiwalay pa uwi, ay nangako tayo sa isa't isa kasama ang iba pa na kasamahan natin na magkikita tayong muli. Panimulang kwento ni Finn. Hindi naman nagduda si Alma sa sinasabi ni Finn. Hindi nga nito maintindihan kung bakit agad-agad itong nagtiwala kay Finn. Basta pakiramdam niya ay katiwa-tiwala ito. Nginisian ni Finn si Alma at kinindatan. Natawa na nga lamang si Alma at patagong kinilig. Sige na, mag-iingat ka sa pagmamaneho, mister ko. Nakangising sabi ni Alma at kinindatan pabalik si Finn bago bumaba ng kotse. Nakatulalang pinanood ni Finn na naglalakad paalis si Alma. Namula ang buong mukha nito at napasubsob ng mukha sa kanyang mga braso na nakapulupot sa manibela. Sobra-sobra ako nangungulila sa iyo, Alma. Malungkot ngunit ngumiti si Finn na pinaandar na ang kotse para makauwi. Pagpasok ni Alma sa kanyang bahay ay agad nitong kinausap ang kanyang kaibigan na si Mika. Tinanong ito kung may nabanggit si Alma na tungkol sa lalaki dahil iba talaga ang kanyang nararamdaman kay Finn. Ang sinabi naman ni Mika ay ang huling nabanggit lang nito ay may gusto si Alma sa nagsagawa ng charity event. Agad na naisip ni Alma si Finn, hindi na rin ito nagsisi na pumayag ito sa kagustuhan ni Finn dahil iniisip ni Alma na kapag nasa piling siya ni Finn ay may malalaman ito tungkol sa kanyang nakaraan. Malakas ang kanyang pakiramdam na ganun ang mangyayari kaya naman isa yun sa mga naging dahilan kung bakit napapayag si Alma. Sa muling pagkikita nila Finn at Alma ay isang engrandeng kasalan ang nangyari. Magkasamang inasikaso ni Finn at Alma ang kanilang kasal. At lahat ng kagustuhan ni Alma ang nasunod kaya sa pakiramdam ni Alma ay totoong ikakasal ito. Tama naman ang nararamdaman ni Alma dahil kung para sa kanya ay pagpapanggap lamang ang lahat, ngunit para kay Finn ay totoo na magiging mag-asawa sila. Kinakabahang hinarap ni Alma ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang ina ng kambal at bilang asawa ni Finn. Tatawagin na po ba namin kayong mama? Oo, mama natin siya kasi kasal na sila ni Papa. Magkasunod naman na saad ng kambal. Napangiti naman si Alma. Nakakalambot ng kanyang puso ang matawag na mama ng kambal. Napakagaan talaga ng loob nito sa kambal na parang sarili niyang mga anak ito. Halika na Finn, kakain na tayo. Pinagluto ko kayo ng mga bata. Kararating mo lang dito sa bahay, dapat pinaako mo na sa mga katulong natin, misis ko. Masuyong saad naman ni Finn kay Alma. Sus, ang dami mong alam na kalokohan, halika na nga sa baba. Umiling-iling na nakangiti si Finn. Muli nitong naalala ang mga memories nila ni Alma sa charity event. Sa mga kulitan at pangasar ni Finn kay Alma at iba pa. Nang bumaba si Finn ay naghain na ng pagkain sa Alma kasama ang katulong nila. Heto, niluto ko kaldereta, si Manang na ang nagluto ng iba. Wow, thank you mama. Paborito po ni Papa yung kaldereta. Magkasunod na saad pa ni na Tim at Troy. Natuwa naman si Alma sa mga bata na tuwa ito at nagustuhan ng mga batang kanyang niluto. Sa gitna ng kainan nila ay ipapatikim na sana ni Alma ang isang kanilang dessert na cake na may mga mani nang pinigilan ito ni Finn. Alma,
Allergic kasi ang mga bata sa mani. Parehas pala kami ng kambal, allergic din ako sa mani. Napatigil naman sa pagsubo ng pagkain si Finn sa narinig. Bumalik ang kanyang kutob na si Alma, ang ina ng kambal. Kaya naman kinabukasan ay maagang umuwi si Finn. Alam nitong mali ngunit pinasok niya ang kwarto ni Alma at naghanap ng buhok sa kanyang suklay. Kinuha rin ni Finn ang toothbrush ng kambal at agad na pinadala sa kakilala niyang doktor para isagawa ang DNA test as soon as possible. Habang tumatagal naman si Alma, sa bahay nila Finn ay sunod-sunod ang mga panaginip nito. Nagugulhan na ito kung ang mga naaalala niya ay ang mga alaalang nawala sa kanya dahil sa aksidente o simpleng mga panaginip lamang. Napapansin naman ni Finn ang pagod sa mukha ni Alma. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Tanong ni Finn kay Alma. Ayos lang ako, hindi lang ako makatulog ng maayos. Mamaya pwede ka bang dumaan sa kumpanya ko? Ipakikilala lang sana kita sa mga empleyado. Pwede mong isama ang kambal. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Alma. Kaya agad-agad itong pumayag sa sinabi ni Finn. Hinintay naman ni Alma na matapos ang school ng mga bata dahil gusto nitong maranasan ang pagsundo sa kanila sa eskwelahan. Masayang sinalubong ito ng kambal nang nakita ito pagkalabas ng gate. Nagdiretso namang nagpunta sina Alma sa kumpanya ni Finn. Nung una hindi pa sana ito papapasukin ngunit dahil namukhaan ng kambal ay nakapasok ang mga to. Namamahang tinitigan ni Alma ang opisina ni Finn, napakalinis nitong tignan. Kaso napakakonti ng mga gamit. Nang nagbukas ang pintuan ng opisina ni Finn ay masayang nilingon ito ni Alma. Ngunit si Kim ang kanyang nakita. Inantay na muna ni Finn na kumalma si Alma. Nagawa namang kumalma ni Alma, ngunit ang sakit sa kanyang ulo ay hindi pa rin nawawala. Nang nagsimulang makipag-usap si Finn, ay mas pinili pa rin nito ang hindi magsabi ng totoo. Sinabi nito na may gusto ito kay Alma, ngunit wala silang naging relasyon. Ang tanging pinaghawakan lang ni Finn ay ang pangako nila sa isa't isa na magkikita sila ni Alma pagbalik nila sa syudad. Naikwento rin ni Finn kung paano niya nahanap ang kambal. Hindi ko alam na anak ko sila nung una. Hindi ko rin alam kung sino ang kanilang ina. Seryosong pagsisinungaling ni Finn. Mabuti na lang ay nagawang itugma ni Finn ang kanyang mga sinabi sa mga pinagsasabi ni Kim sa kanya. Ilang araw ang lumipas ay para bang napalayo ang loob ni Alma kay Finn dahil sa pananakit sa kanyang ulo ay may isang alaala itong bumalik yun ay ang unang pagkikita nila ni Finn sa charity event. Bago matulog, ay laging sinusubukang tawagan ni Alma ang kanyang ama. Iba pa rin kasi, ang pakiramdam nito na parang may kulang sa mga sinabi ni Finn sa kanya. Hindi nito alam kung bakit nasisigurado itong ang kanyang ama ang makapagbibigay ng sagot sa mga katanungan nito. Ngunit hindi naman niya ito matawagan. Isang araw ay biglang tinawagan ni Mika si Alma para ipabalita na nahanap niya na ang kanyang ama. Nakatira ito sa isang nursing home. Agad na sinabihan ni Alma si Finn at ang kambal na mawawala ito ng ilang araw. Nanginginig ang mga kamay ni Alma na nilapitan ng kanyang ama. Mukhang hindi na ito maalala ng kanyang ama dahil sa kanyang natamong sakit. Saad ng matanda, "Sino ka? Kamukha mong dalaga ko." Sagot naman ni Alma, "Pa, naalala mo ba kung anong nangyari nung na-aksidente ako?" Bigla namang nandilim ang ekspresyon ng ama ni Alma. "Ang ganda ng kasuotan mo. Siguro mayaman ka. Yung anak ko bumalik sa akin na nakatulog at buntis, nabaon ako sa utang kaya napilitan akong ibenta ang anak niyang kambal. Panay problema ang ibinigay sa akin ng anak kong yun." Laking gulat ni Alma nang biglang pagwawala ng kanyang ama. Muntik na rin itong masakta ng matanda, mabuti na nga lamang at agad na pinigilan ito ng mga nurse na nagbabantay sa kanya. Balisang umuwi si Alma kay Finn. Nakangiting sinalubong ni Finn si Alma at kinuha ang mga gamit nito na kanyang dala-dala. "Akala ko ilang araw ka mawawala. Sinabi mo sana para ipinaghanda kita ng maaga." Walang emosyong tinignan ni Alma si Finn.
Dahil sa kakulangan ng kanyang alaala at hindi na alam kung sino ang kanyang mapagkakatiwalaan, hindi na nito nagawang mag-isip pa ng maayos. Galit na sinampal ni Alma si Finn. Napakasinungaling mo. Bakit pati ang pagiging ina ko? Sa kambal, pinagkait mo sa akin. Alam mo ba kung gaano kagaan ang loob ko sa kambal? Kung gaano ko sila kamahal? Ngunit hindi ko magawang mahalin sila ng buo dahil natatakot akong kalilimutan din nila ako dahil hindi ako ang tunay nilang ina. Pero ang totoo, ako pala talagang ina nila. Nagtaka naman si Finn kung paano nalaman ni Alma ang katotohanan. Nang matanggap kasi nito ang resulta ng DNA test ay pinag-iisipan pa lang ni Finn kung paano ito ipapaalam sa mga bata. Sad pa nga ni Alma. Sabi sa akin ng doktor, ang tahi sa aking tiyan ay dahil sa aksidente. Yun pala ay dahil sa panganganak ko. Kung hindi ko pa pinuntahan ng ama ko, hindi ko malalaman na anak ko palang kambal. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga tayo? Gulong-gulo na ako, Finn, pero imbes na pakalmahin mo ang utak ko, mas pinili kong gawing tanga ang sarili ko. Magpapaliwanag ako, Alma. Ayoko lang na mapano ka dahil baka mabigla ang utak mo at ano pang mangyari sa'yo. Hindi ko magawang maniwala sa'yo, Finn. Tumakbo papasok sa kanyang kwarto si Alma at umiiyak ito sa kanyang kwarto. Nang biglang may pumasok, nakalimutan niya itong isara kaya agad itong nagtago sa kanyang kumot para hindi maharap si Finn. Maliliit na kamay ang yumakap kay Alma sa kama. Alam nito, kaagad na yumayakap sa kanyang kambal. Huwag ka na masad, Mama. Andito kami ni Troy. Huwag na ikaw iyak. Mas lalong naiyak si Alma. Nang kumalma ito ay inalis niya ang kumot na nakatakip sa kanya at nakitang nakatulog na sa magkabila niyang gilid si Natima Troy. Niyakap ng mahigpit ni Alma ang kanyang kambal na anak. Kinabukasan, hindi naman nakita ni Alma si Finn sa kanilang bahay kaya naisipan nitong puntahan sa kanyang opisina matapos niyang ihatid sa eskwelahan ng kambal. Kausapin niyang muli si Finn dahil ngayon ay mas kalmado na ito. Hindi naman inaasahan ni Alma na sa pagbalik niya sa opisina ni Finn ay si Kim na naman ang una niyang makikita. Talagang matigas ka. At least hindi katulad mong daig pa ang linta. Palaban naman ang sagot ni Alma kay Kim. Okay lang, at least hindi ako niloloko. Saad naman ni Kim. Kaya nagtaka sa Alma. Niloloko? Sagot naman ni Kim. Isipin mo sa tingin mo hindi alam ni Finn na ikaw ang ina ng kambal? Alam niya pero hindi niya sinabi sa'yo. Alam mo kung bakit? Paulit-ulit siyang nagsisinungaling sa'yo. Bakit ayaw niyang sabihin sa'yo ang totoo? Dahil ba sa kalagayan mo o dahil may ayaw siyang malaman mo? Natatawang pagtatanong pa ni Kim. Hindi naman nagawang magsalita ni Alma. Napaisip rin ito dahil sa mga sinabi ni Kim sa kanya. Ang kalmadong utak ni Alma ay muling nag-overthink. Balak nitong makipag-usap kay Finn para malaman na ang katotohanan ngunit dahil sa sinabi ni Kim, hindi na nito kayang harapin si Finn ng maayos. Malawak na napangiti naman si Finn nang nakita si Alma sa kanyang opisina. Sinabi mo sana na pupunta ka rito para binilisan ko ang meeting namin. Kukunin ko ang mga bata at babalik kami sa bahay ko. Matapang na saad ni Alma. Napatigil naman si Finn sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Puno ng takot ang boses ni Finn na nagtanong. Sagot naman ni Alma, itigil na natin tong pagpapanggap nating mag-asawa. Sasabihan na lang kita kung kailan mo pwedeng mahiram ang mga bata. Agad na lumapit si Finn kay Alma. Bakit Alma? Huwag naman ganito. Alam kong naglihim ako sa'yo pero wag mo naman sana akong pag-isipan ng masama. 5 taon kitang hinanap. Nangingilid ang mga luha ni Finn at punong-puno ito ng takot at pagsisisi sa mga kasinungalingan niya. Hindi naman totoo ang kasal natin, 'di ba? Itigil na natin. Hindi ko kayang makipagplastikan sa'yo. Hindi ko na rin kayang pagkatiwalaan ka dahil sa mga pagsisinungaling mo. Hindi ko rin alam kung maibabalik ko pa ba ang tiwala ko sa'yo. Hindi na pinansin pa ni Alma ang pagmamakaawa ni Finn at umalis na nga sa kanyang kumpanya para umuwi. Susunduin na lang nito ang kambal sa eskwelahan matapos ang punin nga ang gamit. Nagmamadaling umuwi si Finn para masundan kagad si Alma. Naabutan nitong nag-eempake sa Alma umiiyak na niyakap ito ni Finn habang nakaluhod.
Patawarin mo ko. At naglihim ako pero sana maniwala ka. Kapag sasabihin kong dahil natatakot akong may mangyaring masama sa'yo kapag nabigla ang utak mo. Nasabi sa akin ng doktor na kapag puwineres ang ipaalala sa iyong mga bagay-bagay, ay may chance ang habang buhay mo nang hindi maalala ang nakaraan mo. Yun lang yun. Nagpa-charity event ako. At mahilig kang mag-volunteer, totoo naman yun, di ba? Nagkita tayo doon sa charity event na ginawa ko. Lagi kitang kinukulit para magpapansin sa'yo hanggang sa bago matapos ang event ay may nangyari sa atin. Nagkaaminan tayo at nangakong magkikita pagkabalik sa syudad pero naaksidente ka. Hindi ko alam na may anak pala tayo. Kaalam ko lang, nung nakita ko sila, hindi naman nagtagal ikaw naman ang nakita ko. Kaya nagkandara pa akong gumawa ng dahilan para mapakasalan ka. Totoo ang kasal natin. 5 taon kitang hinanap. Kaya natakot akong mawala ka ulit sa piling ko. Ayoko namang hindi mo na maalala ang nakaraan. Nung nalaman ko na parehas kayo ng allergy ng kambal ay agad kong pina-DNA test kayo. Pero habang nag-iisip ako ng mabuting paraan para malaman mo, nalaman mo na sa iba. Yun lang naman yun eh. Wala na akong tinatago. Naluluha nga na pag-explain ni Finn habang inamin ang buong katotohanan. Binitawan ni Alma ang kanyang maleta na dala-dala at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang 2 palad. Hindi mo kasi naintindihan eh. Para kasing may kulang sa akin. Hindi ko man iniisip para sa akin. Hindi nangyari yon pero hindi ko naman maitatanggi na may nararamdaman akong kulang sa akin. Pero hindi mo masabi sa akin ng totoo. Parati ko na lang nalalaman sa ibang tao. Saad pa nga ni Alma. Tumayo naman si Finn at niyakap si Alma. Nag-iyakan ang mga ito hanggang sa kumalma ang dalawa. Ipinasundo ni Finn ang kambal sa kanilang driver. Marahan na inihiga ni Finn si Alma sa kanyang kama. Nang hindi na nakayanan ni Finn ang katahimikan, ay nagsimula itong magkwento ng mga masasayang alaala nila sa nakaraan. Tahimik naman itong pinakinggan ni Alma hanggang sa nakatulog ito. Parang pinanood ni Alma ang kanyang nawawalang alaala na parang sine sa kanyang isipan. Nagising na lang ito ng hating gabi nang naalala niya na ang lahat hanggang sa naaksidente ito. Dali-dali itong tumayo sa kanyang kama at pumasok sa kwarto ni Finn. Nakita naman niya itong nakaupo sa kanyang kwarto at umiinom mag-isa habang pinagmamasdan ang kalawakan mula sa bintana. Finn. Nagtatakang tinignan ni Finn si Alma. Muling umagos ang mga luha ni Alma habang nakikita si Finn. Nanlaki ang mga mata ni Finn at tumakbo palapit kay Alma para yakapin. Paulit-ulit na tinawag ni Alma, "Si Finn, shh, nandito lang ako. Andito na ako." Mahigpit na niyakap ni Alma si Finn. Ngayon ay naliwanagan na ito sa lahat. Naalala na rin ito ang mga alaalang nawala maliban sa pagkikita nila ni Finn sa kanyang charity event. Naalala rin nito ang pag-aaway nila ng kanyang ama dahil sa pera pang sugal nito. Napalinaw ng pag-iisip ni Alma sa mga oras na iyon. Nawala ang lahat ng kulang na kanyang nararamdaman. I'm sorry. Sad nga ni Alma. It's okay, everything is okay now. You came back to me, yun ang importante. Mahinang sabi ni Finn habang marahan na pinupunasan ang mga luha ni Alma. Kinabukasan ay agad na pina-check up ni Finn si Alma. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa dahil walang naging problema sa utak ni Alma. Dahil sa tulong ni Finn at ang kanyang connection ay nakuha ni Alma ang record ng kanyang panganganak habang nakumatos ito. Malnourished na inilabas ang kambal, hindi naman ito pinatagal ng kanyang ama sa hospital at agad na kinuha at ibinigay sa mag-asawang hindi magkaanak. Lahat ng tungkol sa kambal ay tinignan nila Finn at Alma pati na rin ang bahay bata. Nalaman ng dalawa na itinapon doon ng mag-asawa ang kambal nang nagawa nilang magkaanak. Dahil sa korupsyon sa bahay bata, ay halos walang kinakain ang mga bata roon at pinipilit pang mamalimos ang mga bata para magkapera.
Ang mga batang walang maibigay na limos ay hindi makakakain. Dahil sa hirap ng kambal, ay mas pinili nilang manirahan sa kalsada hanggang sa naging batang palaboy ang mga ito. Nang naayos at natapos na ang lahat, ay umuwing magaan ang loob ni Alma. Sinalubong nito ng mahigpit na yakap ang kambal. Mama, bakit po? Mama, nakikiliti po ako. Saad nga ng kambal. Sagot naman ni Alma, ang swerte ko at binigyan ako ng 2 gwapo at napaka-cute na kambal na anak. Ako din, Mama. Masaya ako na ikaw ang mama namin. Tapis ka talaga, Mama. Natawa naman si Alma at niyakap muli ang mga anak. Matapos ang mga problema ay sa wakas naging masaya na rin sina Alma at Finn. Naging payapa rin ang muling pagsisimula ng kanilang relasyon. Itinigil naman ni Finn ang lahat ng ugnayan ng kanyang kumpanya kay Kim, pati na rin ang ugnayan nilang dalawa ay tinigil na ni Finn. Nagwala man si Kim dahil sa naging desisyon ni Finn ay hindi na ito pinakialaman ni Finn at inisip. Si Alma naman ay muling dinalaw ang ama sa nursing center. Kasama si Finn, hindi man agad nagawang patawarin ni Alma ang ama ngunit unti-unti nitong sinusubukan na harapin ang ama na walang masamang loob. Muling niyaya ni Finn na magpakasal si Alma ngunit tinanggihan ito ni Alma. Sinabi na lang nito na kasal naman na sila at naganap ang kasal na naayon sa mga gusto ni Alma. Abala sa pagluluto sa kusina si Alma nang biglang naramdaman nitong may yumakap sa kanya mula likod. Nakangiting ipinatong ni Finn ang kanyang baba sa balikat ni Alma habang pinapanood ang kanyang pagluluto. Napaaga at ang uwi mo? Tanong nga ni Alma. Pagsusuyo naman ni Finn, namiss lang kita bigla. Asus, anong kailangan mo at bakit naglalambing ka? Naggipit balikat na nga lamang si Finn nang binitawan na nito ang pagkayakap kay Alma. Kumuha ito ng prutas sa lamesa at agad na kinain. Nang matapos magluto si Alma ay natuwa itong pinanood si Finn na kumain ng prutas na parang bata. Bigla namang naalala ni Alma ang kanilang naging kasulatan para magpakasal. May utang ka pala sa akin, Finn eh. Munti ko nang makalimutan. Saad nga ni Alma. Ano naman yun? Kunot noo at takang tanong ni Finn. 30 million ko pala. Asan? Natatawang sagot naman ni Finn. Hindi ba 10 million lang ang usapan? Nagtaas kilay si Alma. Siyempre tataas kasi yung interes. Tinaraya ni Alma si Finn habang natawa naman ng malakas si Finn sa sinabi ni Alma na napahawak pa ito sa kanyang tiyan sa kakatawa. Bakit ka pa naniningil? May bilyonaryo kong asawa. Ano man ang sa akin ay iyo. Natawa na lamang si Alma sa kayabangan ng kanyang asawa. Naalala ko tuloy nung muli tayong nagkita na katulala kang nag-propose sa akin. Hindi pa kita maalala nun. Halatang nabighani sa ganda ko eh. Napangisi si Alma at kinindatan pa si Finn. Natawa naman muli si Finn dahil sa kapilyohan ni Alma. Correction lang. Hindi naman ako nabighani sa iyo noon eh. Taas kilay na tinignan ni Alma si Finn at tinarayan. Ano? Tanong ni Alma. Nung una pa lang tayong nagkita sa charity event, doon ako nagsimulang mabighani sa ganda mo. Patagong kinilig si Alma. Sus, ang corny mo. Mataray na sabi pa nito ngunit nakikita sa kanyang muka ang pamumula. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang mga lihim, pagkakamali, at mga pag-aalinlangan ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna ng lumalagong tanawin ng umaga, sa lugar kung saan hindi inaasahan ni Finn na makikita muli ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, muling nagkasama ang kanilang mga puso, hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang pamilya na handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kasiyahan sa bawat isa, isang patunay na kahit sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig ay laging nagdadala ng bagong pag-asa.
Sa bawat hakbang kanilang pinatibay ang kanilang samahan, umangkop sa bawat pagkakaiba at nagbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Ang bawat sandali na magkasama ay nagbigay diin sa kanilang pangako na suportahan at mahalin ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang pagkakaroon ng kasiyahan sa bawat araw, kundi ang pagtanggap sa kahinaan at lakas ng bawat isa. Ang kwento nila Finn at Alma ay naging isang simbolo ng pag-asa at muling pagkakabuo. Nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Makalipas ang maraming taon, masayang-masaya ang kanilang pamilya dahil wala na nga silang pagsubok na hindi kinakayang lampasan. Dahil marami na nga silang napagdaanan at mas pinagtibay pa sila nito. Kaya ngayong araw nag-celebrate nga ng wedding anniversary sina Alma at Finn. Sobrang saya nila at wala na nga silang mahihiling pa. Kasunod nga noon ay lumalaking matino ang kambal na kanilang mga anak. Sobrang nagpapasalamat sila sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Alma at Finn. Maraming salamat po sa lahat. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Mires Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyda Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor,
Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch,
Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.